Naniniwala ang mamamahayag na si Arnold Clavio na posibleng mas magugulat ang taong bayan sa laman ng mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte kaysa sa mga nadiskubre sa anomalya sa flood control. Ayon kay Clavio, sinusubukan umano na mapigilan ang impeachment dahil sa ito umano ang maglalabas ng katotohanan. Sinabi pa niya na bagamat nagulat na ang bansa sa bilyong-bilyong pisong ghost flood control projects, posible umanong mas malaki pa ang ikagugulat ng taong bayan, maging ang mga taga-suporta, kapag lumabas ang umano'y laman ng bank accounts ng Vice Presidente. Nagulat ang buong bansa sa napakalaking halaga na nasangkot sa ghost flood control projects. Pero baka lalong magulat ang taong bayan, pati ang kanilang taga-suporta, kung paano nagkamal ng napakalaking halaga si VP Sara sa bangko. Ani Clavio, at tila ayaw pasilip yon ng kampo ni VP Sara. May tama ba ako? Dagdag pa niya. Nagulat pa ba kayo na meron na namang dumulog sa Korte Suprema para ipahinto itong ginagawa niyo impeachment proceedings dyan po sa Kamara? Well, if your question is kung nagulat ba tayo, of course hindi. Nagulat pa ba kayo? Sapagkat very much anticipated natin na talagang they always have tendency of going to the Supreme Court, no? To question any or some of the stages of our impeachment proceedings. Well, apparently, kung ano yung position nila before about doing away with this impeachment proceeding, yun pa rin yung maintain nilang position up to this time, no? Kaya lang, Christian, from our end, this is accountability that we are trying to push at napakaliwanag nito sa ating saligang batas. So, I hope that instead of trying their best to find technical issues, why not instead answer the allegations para magkaroon na ng kasagutan ang taong bayan dito sa matagal na nilang hinihintay, no, Christian? But what if that precisely is the thing that the Vice President is trying to avoid? Yung And that pagsagot is sa why, kaya nga Christian tayo, from the very start, we've been very, very cautious in our impeachment proceedings. Sabi ko nga, we are following the letters of the rules of procedures, no? We do not want to deviate even from the slightest requirement because after what happened in the first impeachment complaint in 2025, of course, we feel responsible that this time around ay magkaroon ng maayos na impeachment process kung saan maririnig na ng sambayanang Pilipino ang kasagutan ng ating Vice Presidente. Okay. Sige. Isa pong sagutin natin dito yung binanggit na rin naman ito ng kanyang mga abogado, yung defense impeachment team ni Vice President Sara Duterte. Yung di umano'y mini trial na kinoconduct ninyo dyan sa House Committee on Justice. Unang-una, ano ba yung origin ng mini trial na yun? Kasi, correct me if I'm wrong, no? Ang understanding ko, ginagamit lang siya for media reports, for lack of a better term. No? Baka siguro mas sexy yung term na yun. But yung mini trial, is that really part of your procedures dyan sa House of Representatives? No. As a matter of fact, Christian, I wish to clarify, no? Are they questioning mini trial because I used it during the interview? Or are they questioning it because that is what we're doing in the Justice Committee, no? Kasi for the first scenario, I admit that I used the term mini trial, but that is only in my intention to make it better understandable, mas madaling maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino. Why? Sapagkat ang tumatak sa isip ng ating mga kapwa Pilipino Christian is the trial that they saw during the time of President Erap, the trial that they saw during the time of Chief Justice Corona, no? So just to make it easier for them to understand what will happen in the Justice Committee, this is smaller than the proceeding that happened in the Senate. That's why I called it mini trial. But not to mean that what will happen in the Justice Committee is trial similar to the Senate, no?
As a matter of fact, to the second scenario. I want to make it clear na what will happen or what is happening in the Justice Committee is indeed a hearing proper, a clarificatory hearing, or a preliminary investigation. Let us remember, dito sa hearing proper, the justice members are acting as investigators. Our mandate is to determine the existence or non-existence of probable cause. And how do we do it? We need to test the veracity of the allegations of offenses and grounds in the complaints. At paano namin gagawin to? By trying to find other documents which can counter or test the veracity of the allegations in the complaint, or listening to the witnesses, asking questions, no? Kasi ito ang trabaho natin sa Justice Committee. As a matter of fact, Christian, right now, walang stand ang Justice Committee. We are just responding to our mandate, and that is to determine probable cause, whether the same exists or otherwise. At para magampanan namin itong tungkulin na ito, kailangan naming malaman ang katotohanan. And how do we find the truth? How do we test the veracity in the allegations of the complaint? Of course, we will have to question the witnesses who will be presented by the parties. We need to issue or exercise our compulsory process to check from the other documents kung totoo ba ang nilalaman ng impeachment complaint, no? Because at the end of the day, we will be voting, Christian, eh. We will be voting as to whether or not the probable cause exists. And to be able to do that, dapat may hearing proper na mangyayari. Dapat makita namin yung ebidensya. Dapat marinig namin yung mga witnesses, no? So, to conclude my explanation, Christian, yung sinabi kong mini trial in the interview, that is for the purpose of making it easier for the people to understand that there will be presentation of evidence and witness before the Justice Committee. Bagaman, the real thing that's happening in the Justice Committee is a hearing proper, a clarificatory hearing, a determination of probable cause, and this is different apart from the trial that will happen in the Senate. Okay, if that is the case, do you think you could be held to account for using mini trial in an interview when in fact it is not part of your rules at the House of Representatives? Well, since it is just an interview, and I never used that during the proceeding in the impeachment case, that should not be considered as a basis at all for any petition which will be filed in the Supreme Court or in any forum, no? Again, the reason why we use that during interview is in our hope na mas maiintindihan tayo ng taong bayan about what will happen before the Justice Committee. Okay, kasi inisip ko po rito, no? Ang pagbabasihan dapat po niyan, yung nakasulat sa inyong rules, no? At saka yung action na That's correct. ginagawa ng committee, tama? And to add to that, Christian, no, for purposes of questioning the constitutionality of the proceeding before the Justice Committee, I think it is totally wrong to base it on the name, on the nomenclature, or on the label. The correct basis to judge the constitutionality of the proceeding is the actions which the committee is actually doing for the purpose of responding to the requirements of the rules of impeachment, no? Dapat ang pinagbabasehan hindi yung pangalang binanggit, kung hindi yung actual na nangyayari dito sa proceeding before the Justice Committee. And again, that is not a trial, that is a hearing proper, a clarificatory hearing akin to a preliminary investigation, which purpose is to determine only probable cause defined as justification to be able to proceed to trial. Okay. Ano pong tugon nyo rin sa banat sa inyo, no? Tsaka sa iba pang miyembro ng inyong komite na naglolokohan lang tayo dito, eh.
You've made up your Well, then, minds. Nandun na yung numero at may impeach na yung Vice President. Kumbaga, you're just going through the motions. well, it is important for us, Christian, that we follow the rules. We look into the evidence. Kasi kahit pa mayroong impression, at ito naman dinidiscuss din sa Supreme Court decisions, that impeachment process is not only legal, it is also constitutional, it is also political. We are very much serious about evaluating and hearing the impeachment complaints because we are likewise answerable to our constituents to make sure that the decision of the committee is supported by evidence and therefore will be acceptable to our beloved countrymen, no? Hindi sapat na political ito. Dapat may sapat na ebidensya, dapat may tamang proseso sapagkat nakatingin sa atin ang taong bayan and we have to follow really the requirement of due process to make this acceptable not only for the committee but also to the people of the Philippines, Christian. And that includes the constituents whom we serve. Okay. Ito rin, let's talk about the apparent inconsistency or at least perceived inconsistency in the position taken by those who want to stop this proceedings. Kasi last year, ang reklamo nila, hindi sila nabigyan ng due process. Ngayon, na you are being very, very careful, baka sometimes even to a fault, to follow due process and your own rules, pumunta uli sa Supreme Court. Are you also somehow confused? Yes, In the of course, point- Christian. Because you will remember we are part of the prosecution panel during the impeachment process in 2025, no? And we are very much aware na bagaman ang stand namin, we are compliant with the second mode of filing an impeachment. That is by signature of at least 1/3 of the members of the House. They brought the matter to the Supreme Court for the reason na because of that alleged express lane na violate ang due process ng Vice President, she was not given an opportunity to answer. She was not given an opportunity to present her evidence. She was not given the opportunity as well to verify the evidence of the complainant. No? So, technically, Christian, the basis of the petition in the 2025 impeachment complaint is due process. No? And maliwanag ito na nakapaloob doon sa decision ng Supreme Court in July 2025, no? Now that the second impeachment is here, the 2026 impeachment, we've been very careful in making sure that we afford the Vice President ample due process so that in every step of the proceeding, lahat ng opportunity for participation, to answer, to be present, ibinibigay natin sa respondent. And yet, may complaint pa rin. This time, ayaw nila ng hearing. Ang gusto nila, as I'm hearing it from the news, may determination na daw ng form, ng substance, ng ground. Why not transmit immediately to the Senate? Eh, why are we going to do that, Christian? This is the requirement of the Supreme Court. This is what the Supreme Court pronounced in its decision. Bigyan ng due process ang respondent, magkaroon ng hearing, i-verify ang mga evidence. And this is actually what we are doing right now. So, I join those people who believe na totally inconsistent ang nagiging position ng Vice President's camp. Because in the first impeachment, they're demanding for due process. And true enough, na-declare na unconstitutional yung first impeachment complaint. Now, in the second impeachment complaint, we are giving all the opportunity for them to be heard. Yung due process na hinihingi nila, yung hearing na hinihingi nila, yung verification ng evidence na hinahanap nila, everything are being provided to them right now. And yet, ang gusto nilang mangyari ngayon, wag mag-hearing at i-transmit na sa Senate. How can we do that, Christian, when
the rules of impeachment and even the decision of the Supreme Court in 2025 both require for a hearing of the impeachment complaints. And I think the comparison is there, it's quite obvious, no? Yung naging basihan nga ng kanilang petition last year at saka itong panibagong petition ngayon. Which gives me the impression na hindi kaya takot lang sa mga ebidensya, kaya ayaw sagutin. Well, it's hard to speculate, no? But you know, Christian, sometimes things become so obvious, no? Kasi this is the second time already, no? In spite of the seeming readiness of the Vice President to answer the allegations, mukhang dinadaan lagi tayo sa issues of technicality. Even when there is no technical issue, pinipilit nilang mag-insinuate ng technical issues just to do away with the impeachment process, no? At syempre, tayo naman sa Justice Committee, because we are aware of the diligence and the caution that we've been exercising since day one of our impeachment proceedings, we feel sad na bakit ganito? Why not instead answer the allegations para to realize the mandate of accountability. After all, ito ang mandato ng saligang batas eh. Ang sabi sa atin, public office is a public trust. Public officials must be accountable to the people at all times. Then, let us be answerable. Let us be accountable to the people. After all, 2024 pa itong allegations na ito. It's about time, sagutin na, and do away with discussion of technical issues. After all, the Justice Committee, in all fairness, have been so compliant with all the requirements, be it the rules of impeachment, the Constitution, and the decisions of the Supreme Court. Buti lang, hindi po ako congressman dahil ako at least pwede ako mag-speculate. No? Tingin ko kasi takot lang. Anyway, that's just my side comment. Okay, ito, puntahan natin itong binanggit na rin naman ito ng kanyang kampo before na meron sila binabanggit na supposed double standard with the way your committee handled the impeachment complaints against the president and those against the vice president. Specifically, ang binanggit nun sa petition, the assailed complaints were allowed to survive threshold review under a far more permissive standard than the House itself had just applied in the impeachment complaints against President Ferdinand Marcos Jr., and the process then escalated into subpoenas, hearings, and compulsory process designed to search for the proof the pleadings failed to allege on their face. Dalawang punto yung binabanggit dito sa, parang talino ng wording no? Pero dalawang punto po binabanggit yan sa mga viewers natin. Dalawa lang, double standard, tapos fishing expedition. Doon muna tayo sa double standard, no? About the double standard, yeah. Christian, no? There's a very big disparity between the impeachment against BBM and the impeachment against the VP, no? Yung impeachment against the president, there is no evidence really that establishes his personal participation to the allegations of offenses. Like for example, may allegation ng corruption against the president. What is the evidence? Ang sinasabi nila is the signing of the GAA. The corruption happens in the implementation. The signing of the GAA is part of the duty of the president. At hindi naman doon nangyari yung corruption. So what the justice members are trying to look for, ano bang ebidensya na nagpapatotoo na ang presidente ay bahagi ng korupsyon dito sa mga flood control projects? On that question, the complaint failed, no? So ang nawala is the evidence that establishes personal participation. Yun ang nawala sa impeachment against the president. Comparing it to the impeachment complaint against the vice president, let us take threat for example, no? May video. Anong sabi ng justice members? Res ipsa loquitur. Anong personal participation ang hahanapin mo when it is the Vice President herself uttering the words of threat in the video that was seen by the whole world? That threat which is addressed to the President,
the First Lady, and the former Speaker. So question of personal participation, it's there because it is the Vice President herself uttering words of threat and even saying that she has hired an assassin. Ang laki ng pagkakaiba. Let us take another example, the confidential fund. Dito pa rin tayo sa impeachment against the Vice President. Congresswoman Laila De Lima even presented the certification, no? The certification about the fund which was used in military training, something like that, for the youth leadership program. It was signed by the Vice President, no? And then during the hearing, yan yung idininay ng military officers. They said that we never received any fund from the Department of Education. So, personal participation, Christian, it's there. Ang laki ng disparity. That is in as far as double standard is concerned. And that explains kung bakit itong impeachment against the President by the majority vote was declared insufficient in substance, while the impeachment against the Vice President because of evidence of personal participation was declared by the majority as sufficient in substance, no? About the fishing expedition. Yung issuance ng subpoena cannot be considered as a fishing expedition because the documents which are being requested through the subpoena are relevant documents to the allegations of offenses in the impeachment complaint. May direksyon, Christian eh. Ang sinasabi nilang fishing expedition happens kung ang documents ay walang relevance doon sa impeachment complaint. It is very clear in the rules of impeachment that during the hearing proper, pwedeng mag-issue ng subpoena, compulsory process, of the existing evidence and other relevant evidence, no? Ibig sabihin, evidence which may not have been mentioned in the complaint but relevant to the allegations in the complaint. Other relevant evidence. That's what the rules of impeachment say, no? So for as long as the documents which are being requested are relevant to the allegations of offenses. Let us take, for example, the allegation of amassing unexplained wealth. Sa Salen. Nag-request si Congressman Redon ng documents from BIR, the income tax returns, and even some certifications of audited financial statements from the SEC concerning the business establishments which were declared in the SALN. These documents are relevant to the allegation of amassing unexplained wealth. Because for you to know kung totoo o hindi yung allegations, you have to look into the financial records. You have to look into the audited financial statements of the business establishments declared in the SALN, no? So, I totally disagree to the allegation that the issuance of subpoena is a fishing expedition for the reason, Christian, that all the documents which are being requested through the subpoena are relevant documents considering the allegations of the complaint in the impeachment complaint. Okay. Pero officially, nakapag-issue na po ba kayo ng mga subpoena? I think it is in the process of issuing the subpoena, the committee. Okay. And since all this is part of the compulsory process sa inyong rules, no, ng komite, those the subject of the subpoenas have no option but to comply unless there's a That TRO. is correct. That Okay. is correct, Christian. That is the nature of compulsory process, no? Pag sinabi nating subpoena duces tecum, subpoena ad testificandum, the recipient should really abide by the order of the Justice Committee or the subpoena of the Justice Committee. And you are correct, the only occasion that they may not follow or obey the subpoena is kung mag-i-issue ng temporary restraining order ang Supreme Court. Okay. Kailan po yung deadline ninyo for them to produce these documents and for these witnesses to appear?
I don't remember having provided a deadline, but we're supposed to receive it before our hearing on April 14. Okay, so basically April 14 ang lumalabas sa Yes. deadline po dyan. Okay, kasi iniisip ko, pwedeng itong mga ahensya na concerned doon sa subpoena, sa mga dokumento ipupuntos nyo, technically they can wait until April 14 to produce the documents. Mhm. Kasi baka maglabas ng TRO yung Supreme Court, hindi po ba? Or, they can also send them to you earlier. Tama po ba? Yes, definitely. Just like what I saw from the news, I saw the Ombudsman Boy Remulla, who immediately expressed his intention to comply with the subpoena duces tecum of SALN of the Vice President. Okay. So kung makapag-submit na itong mga ahensya na ito, for instance, sa Office of the Ombudsman, sa inyong komite, bago yung TRO, so mawawala ba ng saysay yung subject ng TRO dahil na ipadala sa komite? Perhaps it will become moot and academic kasi nag-comply na itong ating recipients or respondents nitong mga subpoena dun sa order ng Justice Committee specifically for the production of documents. Okay. Ano lang, no? Iniisip ko lang, I'm putting myself in the shoes of the Vice President at saka yung kanyang mga tagapagtanggol. So susunod dyan, paano ko pa mapipigilan na pag-usapan itong mga laman ng dokumento doon sa inyong komite, hindi po ba? That's correct. So in that case, I would have to go again to the court, To the Supreme Court. and ask for a temporary restraining order. That's correct. That's correct. Kasi pala, no? Kung ayaw mo talaga sagutin. As a matter of fact, Christian, it is anybody's prerogative, no? It is everybody's right to go to the Supreme Court at any stage of this proceeding if they feel na mayroong issue of constitutionality na. But again, I maintain my position as Justice Chair that we've been very compliant with the rules of impeachment, the Constitution, and all the decisions of the Supreme Court. So I don't understand why there will be a proper subject matter of a petition to the highest tribunal. Okay. Alam ko medyo, baka busy na kayo. Gabi na. Konting, a few more questions, no? Ano po iaasahan sa April 14? Haharap na ba rin si Madriaga? At pag-uusapan na itong mga dokumento na ito? Yes, we anticipate na lahat ng sinabpina ay ma-represent on the April 14 hearing. It will be a clarificatory hearing, Christian, so we do not anticipate lengthy giving of testimony, no? Kung ano lang yung sa tingin ng mga justice members needs clarification, no? And of course, kasama dito sa mga nasabpina is si Ramil Madriaga. So we anticipate then that Ramil Madriaga will be presented by the complainant on the hearing on April 14. Pero pwedeng isa-isahin yung kanyang allegations, hindi po ba? Tanongin ng mga miyembro ng Justice Committee. By clarificatory hearing, Christian, it is supposed to be different from narrating the entire story, no? So at the very least, ipa-confirm siguro yung affidavit niya, ipa-confirm kung totoo, at kung may mga malalabo o kulang dun sa mga allegations, then the justice members can raise questions with respect to those points or portions of his affidavit. How about the defense team of the Vice President? Can they raise questions over the affidavit? Definitely, we have addressed that, Christian. Kaya lang, since under the rules, the examination and cross-examination are given only to the justice members. In pursuit of due process, what we did in our ground rules, we allowed the lawyers of the respondent to propound questions by coursing the same to the chairperson who will actually propound them to the witnesses or the resource persons. No? Hindi ba pwedeng idaan sa mga congressmen na tingin nila kakampi nila? Hindi ko sinasabing meron kakampi si Sara dyan, ha? Pero pwede bang idaan dun sa mga ganun? Sa mga Well, I friendly don't see congressmen? anything wrong about that so long as the justice members are willing to accommodate those questions. After all,
the justice members are the ones given the opportunity to ask questions to the witnesses and the resource persons, no? But at least in our ground rules, just to make sure na merong avenue ang lawyers ng respondent, we allow them to propound questions, isubmit lang sa presiding officer, and then the presiding officer, so long as it is germane to the discussion, will be reading the question for the witnesses to answer. Yung mga bank accounts po, kailan siya ipapasabina? Di ba I cannot iba't tell iba yung yet, mga Christian, allegations? no? Oo, kasama yan actually dun sa letter ni Congressman Sheljok, no? But I don't know why no one raised that motion for issuance of subpoena of bank records during our hearing last March 25, no? Baka pinag-aaralan pa ng mga proponent nito on the sufficiency perhaps nung mga gusto nilang hingin and the proper timing when to present the same. How about yung tatlong cellphones ni Madriaga na nasa pangangalaga ng korte? Kasi nung nakausap ko po yung kanyang abogado before, they're very confident na lahat ng mga allegations daw ni Ramil Madriaga mako-confirm basta buksan lang yung cellphones. Well, regarding the cellphone, I heard also that these are very vital evidence according to the lawyer, no? Just like what you said, no? But we cannot act motu proprio on that considering na ang jurisdiction niyan ay nandoon sa court. So we will be needing the conformity of the court for us to be able to see what is inside the cell phone of Ramil Madriaga. Okay. So pag nagkaroon ng clarificatory hearing involving Madriaga, pwede na bang i-raise doon niya Congressman Rufus yung sinasabi niya na polluted source? Yes. During the presentation of Ramil Madriaga, we can address also the issues concerning his credibility, similar to the manifestation of Congressman Rufus Rodriguez during the kailan ba yan na-raise? Issuance of subpoena. Issuance of subpoena. Tapos sinagot siya ni Congresswoman Leila de Lima, no? Out of order daw yung point na ni-raise niya. Ayun. Yes. Sige po, Congresswoman, busy kayo. Pero okay na ba last two questions? Ito talagang Last two questions. Pinapatanong to ng mga viewers bakit daw madalas ang interview niyo nasa kotse kayo? Seryoso? Kasi ako po ay multitasker. I don't know. Since I was a student, I've been very productive inside the car. No? Okay. Kaya, at saka pag nasa public place ka and you gave your commitment for an interview, wala ka namang mapuntahan agad na place where you can do the interview. So the easiest for me will be the car. No? At saka whenever I am in Batangas, I always move around my district. So most of the time kapag ka nag-interview, nasa labas ako and I do it inside the car. Yun na, nasagot na yung mga viewers. Kayo kasi ang pakulit yung tanong. Buti naman, wala raw sa kotse. Anyway, okay na yun. Sige. Multitasker tayo. That's the answer. Multitasker si Congresswoman Beatrix. Okay. Sige po. Kong Bel, kailan ba yung susunod na pagdinig? At saka ano po yung magiging epekto nitong ang mga inihain na TRO para nga dito sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte? Well, una, we will have a hearing on April 14. Yan ang next hearing natin. And we expect na sasagot yung mga sinabina po natin. Yung mga hiningi po nating dokumento, we expect them to be submitted also. Ngayon, dahil po nag-file sila ng petition, again, it is our stand that we are supposed to continue with our proceedings maski na po naghain sila ng petition sa Supreme Court. Linawin lang natin, Kong Bel, hearing po ito, hindi mini trial. Yes, it is a hearing po. Nakalagay naman po sa Constitution natin that the Committee on Justice is tasked to conduct a hearing. Nasa rules din po ng House of Representatives on impeachment proceedings that we have to conduct a hearing so that we can find the probable cause that we need. Nakakuha na po kayo ng kopya nung i-final last Friday?
Actually, hindi pa kami nakakuha ng kopya. Mhm. But we have an unofficial copy, and I guess we have a gist of what was filed. Mhm. Material ho ba yun, Kong Bel, na, well, una, doon sa punto na wala namang personality, no? Yun daw mga nag-file ng petition sa Supreme Court as per Congressman Terry Ridon. And ngayon, may lumalabas na issue na maliban dun sa yung mga petitioner walang personality, lumalabas na yung binabanggit mo kanina, Sandro, na walang walang knowledge ba or parang walang basbas ng kampo ng mga Duterte Oo, hindi. yung final na Opo. kaso. Material ho ba yung Well, ganun? Well, unang-una po, ang claim po nila ay taxpayer suit daw po Yes. ito. Mm. Isang taxpayer suit. Maski sino pong Filipino citizen who is, we are all taxpayers, hindi ba po? So we can file a taxpayer suit if the case will be about disbursement of public funds. Kasi bilang taxpayer, meron tayong interest sa kung paano ginagamit ng gobyerno ang pondo ng bayan. Ngayon, this is not a taxpayer suit. It is about the impeachment of the respondent. So, for us, wala pong sense na yung claim nila that it is a taxpayer suit. Now, yung sabi po din ng ating respondent na wala po siyang kinalaman doon sa pagsampa ng petition ng mga abogado niya, well, of course, wala naman po kaming pakialam doon kung ano ang relationship po nila at kung wala ba talaga kung basbas yun. Then again, it is difficult to believe that the complaint or the petition was filed before the Supreme Court without any knowledge on the part of the Vice President. Pero hindi ba parang kakaiba kasi nga 'di ba ang pagtingin ng konstitusyon dito sa impeachment proceedings o impeachment hearing man yan o impeachment trial, ito ay sui generis. So hindi siya pwedeng ikumpara doon sa isang tax suit. Tama po ba, Kong Bel? That's correct. An impeachment suit is sui generis, meaning it is a class of its own or class in itself. And hindi po siya like any other case. People say that it is of a political legal character. It has some legal similarities to regular cases. Of course, it is very political in nature also. Kaya po tinatawag siyang sui generis at hindi po siya pwedeng sabihin na taxpayer suit. So malaki po yung sa pagtingin nyo rin po ba ay malaki ang posibilidad na ito'y mabasura o hindi aakto ang Korte Suprema hinggil dito? Naniniwala po ako na hindi aakto o mababasura po ng Korte Suprema itong petition po na ito. Bakit po? Tayo naman po sa Committee on Justice ay sumusunod lamang po sa requirements na sinabi po ng Korte Suprema sa kanilang decision and resolution in the Sara Duterte case, which was, the decision was released last July and then the resolution was released last January. Ang nakalagay po doon, dumaan sa Committee on Justice ang impeachment proceedings against the Vice President o idaan po sa Committee on Justice. Bigay po sa respondent o sa Vice President ang due process niya, which is by presenting to her the evidence on the charges in the complaints. Yan nga po ang ginagawa natin. Kaya po nakakapagtaka, and like I said, in several instances, I find it ironic for them to be questioning this. Kasi po, hindi ba sila ang nagsampa ng petition last year nung tayo ay may impeachment case filed by
2/3 of the members of Congress at diniretso po to sa Senado, nagsampa po silang petition to question that, saying that it should in fact be through the Committee on Justice. At yun po ang sinabi ng Supreme Court. Kung kayo po'y nagtataka o naguguluhan, hindi naman po ito direkta makakaapekto sa kung anong direksyon ng Committee on Justice dito sa impeachment. Yes, hindi naman po makakaapekto dahil tayo po, we are mandated to continue with the hearings, and in fact, we have to finish everything within 60 session days. Dahil yan po ang nakasaad sa ating constitution. Ay kasi sa halip na humarap o sagutin yung mga initial na ginagawa ngayon ng House Committee on Justice, umiiba ng linya yung kampo ng mga Duterte. Gaya nga nito, last week, may tumakbo sa Supreme Court to file a petition sa kung anong ginagawa ng Kamara ngayon na Kong Bel. Opo, we were hoping na sila ay sasagot. I mean, they filed an answer. Of course, it was an answer ad cautelam. We were hoping that they would appear before the Committee on Justice. Although, of course, aminado naman din kami na may malaking chance na hindi sila magpapakita. Huwag kayong mag-alala, Kong Bel, huwag na kayo magtaka kung kayo man ay medyo nagugulo. Sila mismo di magkaintindihan eh. kung sino magpa-file ng kung anong petition sa Supreme Court eh, di ba? Opo. Natawa si Kong sa'yo, kuya. Kaya huwag na kayo magtataka. So kung hindi po nito, Kong Bel, madidiskaril yung proseso ng impeachment dyan sa Kamara, ibig sabihin tuloy-tuloy pa rin po, tuloy-tuloy na magkakaroon ng pagdinig ang komite. Yes, tuloy-tuloy lang po kami. And Sir Sandro, Sir Willie, let me take this opportunity to explain to everyone kung Opo. ano ba yung nangyayari sa komite ngayon. Nakalagay po sa Section 7 ng Rules on Impeachment Proceedings of the House of Representatives na kailangan tayong mag-conduct ng hearing. In relation to that, sa Section 9 of the rules, nakalagay doon na kailangan natin makarating sa probable cause, or ito po ay proceedings to determine probable cause based on the evidence adduced during the hearing. So meaning, ang hearing na ito ay directed to determine the existence of probable cause. At ano ba nga po itong probable cause na ito? Kinukumpara po natin to sa isang regular preliminary investigation sa isang criminal case before prosecutors. Tapos, in a preliminary investigation, dun po natin hinahanap yung probable cause or yung something that would inspire or excite the belief in a reasonable mind or in a common person to say that the accused is probably guilty of the crimes charged. So, kumbaga, bago natin isampa sa korte, ang piskal, trabaho niya hanapin yung probable cause para hindi naman walang kwenta yung mga kasong sinasampa sa korte. At ganun din po ang ginagawa po natin sa House Committee on Justice. Bigyang diin natin, Kong Bel, na itong isinasagawang mga pagdinig sa Kamara, hindi pa ito para mahatulang guilty o not guilty ang pangalawang po. Pangulo. Oo. That's correct po. Hindi po to para mahatulan ng guilty o not guilty ang respondent o ang vice-presidente dahil ang may trabaho po dyan ay ang ating mga senador. Kami po sa Committee on Justice, kami po ay parang yung piskal, yung prosecutor sa isang preliminary investigation na proseso, regular process that is undertaken before a criminal case is filed sa korte. Worst case scenario, katigan halimbawa ulit ng Supreme Court ang mga petition na ito in favor of the Vice President. Hindi kaya magkaroon na tayo ng constitutional crisis, Kong Bel?
Worst case scenario, honestly, I do not think that there will be a worst case scenario, and I believe that our Supreme Court will stand by their ruling in the Duterte case. And ano nga ba tong ruling na to? Sila nga po ang nagsabi na kailangan dumaan sa Committee on Justice para po makita ang ebidensya to afford the respondent her due process, at yan po ang ginagawa po natin. Kaya wala po akong nakikitang dahilan para bumaliktad ang Supreme Court sa kanilang desisyon na kalalabas lang din po lamang. Ano ho ba yung particular talagang nilalaman ng utos ng Supreme Court dito sa proseso ng impeachment? Kasi baka sabihin, oo, sinabi namin magkaroon kayo ng due process, but that necessarily mean na magkaroon kayo ng ganyang klase ng hearing or parang mini trial na ginagawa ngayon ng Committee on Justice. Okay. It was a very lengthy decision, but ang gist po niyan, kailangan dumaan sa Committee on Justice. In fact, pati po yung mode ng impeachment na 1/3, binanggit po doon na kailangan idaan pa din sa Committee on Justice. May sinabi po doon sa decision na several due process requirements that we should afford the Vice President. Ang pinaka-importante doon, dumaan sa Committee on Justice, ibigay sa kanya ang due process niya, which is through the invitation in the Committee on Justice, the presentation or showing her the evidence. At yun naman po ang ginagawa at gagawin po natin. Di ba sa puntong yan, di ba nagkaroon na ng overreach dahil dito sa proseso na to parang nabaliwala yung yung sinasabi ng konstitusyon na yung isang proseso ng impeachment na via 1/3 ay pwede nang iakit diretso. Lumalabas ngayon, nabaliwala na lahat ito. Puro dun sa isang option na kinakailangan dumaan sa Committee on Justice, Kong Bell. That's correct po. With all due respect to the Supreme Court, yun po ang, of course, abogado tayo, kaya I say that this is with all due respect to the Supreme Court. Nakita natin yung decision last year, and we joined the stand of several lawyers, many law schools, that there was a judicial overreach. In any case, sumunod po tayo sa utos po ng Korte Suprema. And I believe even the complainants, even the endorsers followed the instructions or the decision of the Supreme Court. Kaya po tayo nandito. Banggitin ko po, in fact, noong January, naglabas po ng resolution yung Supreme Court in the same case. Hindi na nga po sila nag-dwell doon sa due process requirements na nakalagay po sa unang desisyon. In fact, the resolution delved into the definition of a session day. Kaya yung resolution ng January was about the timing of the filing of the next impeachment cases. Alright. So, kung tuloy-tuloy pa rin po, ang nakalinya ay yung pagpapatawag, pinasabpi na po nung huling pagdinig itong mga kailangang humarap. Mas malaman siguro ngayong darating na hearing. Oo. Kasi hinihingi na yung mga sinumpi ng mga dokumento at saka yung mga personality, di ba? Tama ba, Kong Bell? Yes, that's correct. Kasama yung mga salin. Oo. So alin po yung unang isasalang doon? Last hearing po, if I'm not mistaken, si Congressman Jay Kong Hun yata po ang nag-motion na sundin ang pagkalatag ng certain grounds. So ang first ground na tatalakayin po ay yung confidential funds of the Office of the Vice President. Yung susunod po yata yung confidential funds of the
DepEd and then yung bribery charges. Parang ganun po ang pagkasunod-sunod niya. So I think they will present the documents or the witnesses in accordance with those grounds. Yung si Ramil Madriaga po, kailan papasok? Okay. Yung kay Madriaga po, if I'm not mistaken, kasali po siya dun sa confidential funds. Oo, kasi gawa nung siya daw di ba sinasabi siya yung missing link Oo. doon sa kung paano ipapaliwanag yung confidential So, fund. ibig sabihin, may posibilidad na maunan na siyang isa lang kagad, Kong Bel. Oo. Pwede ba yon? Pwede po. Oo. Gaano tatagal ito? Itong mga sinumpi ng personality, tapos mga dokumento. Sa tansya nyo, gaano tatagal yung pagtalakayan nito? Well, sa totoo lang po, meron tayong nakaset po na 3 hearings, if I'm not mistaken. And I think magsaset pa po after that. I think yung sinet po muna ay yung sa April lang po. But sumusunod po nga tayo doon sa 60 session days from the time of referral to the Committee on Justice. Kaya we are time-bound as well. Hindi naman mahigpit dun sa 60 session days ang Supreme Court. Remember po, sila po ang naglagay ng bagong Rules. definition Oh, of what a session day is doon po sa resolution dated January 2026. Eh hindi, baka ako sumobra naman. Question hindi na Supreme. Teka muna, sumobra kayo ng ano Oo nga. Mukhang na-excited kayo masyado, sumobra kayo, dumami. Bawal yan. Baka, Kaya nga, Kong. hindi ba? Mahirap nga po. Mukhang mahirap ka kasi pag sasalita nyo ng mahirap, nahihirapan din kayo. Pero ang mahalaga dito, Kong Bel, talagang sinisiguro ng House Justice Committee at ng Kamara na sinusunod nila lahat ng mga patakarang ibinaba ng Korte Suprema. That's correct. Kung ang ibang tao po nagtataka kung bakit pa isa-isa ang ating proseso ngayon, may sufficiency in form na isang hearing, may sufficiency in substance na 2 hearing, may sufficiency in grounds pa, ngayon may hearing. Dahil po we want to be as careful and as precise as we can be, and we want to follow the requirements laid down by the Constitution, by the House rules, and by the Supreme Court in their decision the best way that we can. Teka, pahabol ko lang. Paano lumabas po yung sufficiency in grounds? Okay po. What do you mean po, paano? O kasi dati wala namang naririnig na ganun eh. Sufficiency Yes, in correct. forms and sufficiency in substance lang ang madalas nating naririnig. Yung kumbaga yun ang usual na mga lingwahe, Yes. no? May Tama, lumabas ngayon tama po. sufficiency in grounds eh. But actually, it's stated in, I think, Section 7 din po, na merong sufficiency in grounds. Let me just read that to you po, no? Para, nandun po siya. Wait, Okay. If it finds that sufficient grounds for impeachment do not exist, okay, dun sa una po, so Section 7, after receipt of the pleadings, affidavits, and counter-affidavits and relevant documents provided for in Section 6, or the expiration of the time within which they may be filed, the committee shall determine whether the complaint alleges sufficient grounds for impeachment. So, bale, break down pa po natin sa komite ni Chairwoman Jinky ang proseso dito po sa Section 7 to separate the sufficiency in grounds from the hearing itself for probable cause. So I believe that it was just a very brief hearing, but the essence was that we declared that there were sufficient grounds to continue with the hearing. Hindi, mas mabuti na yung malinaw kasi baka mamaya isipin ng tao, nag-iimbento na naman kayo ng ano, di ba? At least malinaw, nakasaad dun sa kung anong... Opo, nandun Diba? din po siya sa Section 7. Oh, yun. Di ba? Meron ka ng sufficiency in form, ibig sabihin, sapat yung forma, sapat yung substance, Oh, yung nilalaman, yung katuturan. Yung sufficiency in... Ano yun? Pag pinafile, dapat nakabarong.
Naka-neck and tie form eh. Form. Yes, formal requirements po talaga ang sufficiency and form. Kaya po sa totoo lang yung allegation nila sa petition that the complaints lack sufficiency in form, yun po ang nakakapagtaka dahil that is the easiest to comply with. Oo, ibig sabihin... Hindi kasi may na-verify, yung mga ganong klase ng ano, di ba? Oo nga, tsaka kung nasunod ba yung tamang pagpa-file, tsaka yun nga, yung mga personalidad nung sinong nag-file. Diba? Alright, sige po, marami pong salamat, Kong Bel. Kong Bel, thank you. Thank you very much, Sir Zan and Sir Willie, at sa inyong lahat po. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.